What's up mga Earp? Ngayon nandito tayo na naman para mag-review ng dalawang malupit na ADB. Ito ang original, ADB 160 ng Honda. At ito, ang nasa tabi ko, ang pinakabago ng Motorstar, ADB 175. So ano pa inaantay natin mga Earp? Umpisa na natin tong taste ride. Review natin to, saka ito, real time, side by side comparison. Hindi lang picture, nagdala ako ng metro. Tara, sukatan na to. Alright. Lakas ng power. Lakas talaga nito. What's up mga Earp? Ito ang Motorstar 175. One cylinder, 4-stroke, 2 valves, air-cooled, single overhead cam. Yan ang kanyang engine specs. Tayo dito sa ADB 160. Ayan. Ang makina niya ay 1 cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled, single overhead cam. Yan yung sinasabi ko sa inyo. So, sa front brakes naman tayo, caliper type tayo. Yan. Tapos, ito naman, projector type ilaw. 4. LED na yan. Ano, lakas yan sa gabi. Itong kanyang windshield, hindi na siya adjustable. Yun lang yung pinagkaiba. So, sa ADB 160, adjustable siya. Fuel tank capacity naman, nasa 10.2 liters ang sabi. Fuel tank, ayan o. Ayan o. 10.2 liters. Pero kanina, nung nagpagas ako, almost ano lang eh, 7.2, parang ganun. May laman pa kasi siya. Try nating ubusin, tapos gasan natin. So, sa lalagyan naman ng upuan, yan, dito. Alisin natin yung mga laman para makita nyo. Hindi kasya ang half face. Tinesting ko na. Para at least may idea. May idea na kayo. Gaano ba kalaki yung compartment niyan, no? So, ayan. Half face helmet. Oh, yan yung libre sa Honda eh, di ba? Alam mo, sasara natin ha. Wala. O, ayan o. Wala, hindi mo masasara. So, mas maliit ang compartment nito, Diamax sa ADB. Susukatin ko yung compartment para may reference na lang kayo. Sukatin natin ngayon. So, ito yung laki niya. Ayan ha. Ayan, 6 lang. 6 inches. 6.5 halos. So, sa haba naman, hanggang dito. So, yan. Nasa 21.5 inches yan. Sa taas ko tiningnan eh. So, convert na lang tayo. Medyo madumi lang. So, wala siyang kabitan ng ng mga tools. Wala. Sa ADB may clip eh. Mamaya makikita nyo dito sa comparison natin. Meron siyang clip. Dito wala. So, yan. Maganda lang dito, nandito na yung VIN number, body number. Tatanggalin mo lang yan. Nandiyan na yung number niya. Pag bumili kayo sa Motorstar, ayan, ito ang kasama. Tools, mga sticker niya, ESP, ganyan, yan. Tapos service warranty. Yan ang mga kasama pag bumili kayo. Warranty ni Motorstar, 1 year. Tapos pag tinanggal mo yung decals, automatic void siya. Ang warranty, yun ang sabi nila. Tapos kung magpapakabit daw kayo ng MDL,
pwede daw sa Motorstar mismo. Ang alam nila, may warranty pa rin kasi doon ka nagpagawa. So, sa mga nagtatanong din kung ano yung kamukha nitong mga pyesa, kahit ako, kinakabahan ako dahil syempre, bago lang siya sa market. Pero upon research, kasi merong Easy Ride 150, 175 din. Almost same siya ng mga Honda at PCX kasi GY6 yung makina niya. So, pinagkaiba lang niya, ang torque nito is 11.5 Nm lang. So, si Honda ADB, mas malakas siya, nasa 15.8, 15.5 yung Newton meters niya. Tapos, 2 valves lang to, single cylinder to, parehas sila ng ADB, 2 valves nga lang to. So, mas malakas ang output ni ADB 160 kumpara dito. Pero sa init ng makina, hindi ka mangangamba kasi meron siyang cooling system ito. Akala mo radiator, hindi, fan lang yan, fan. Ginaya lang sa ADB yan. So, yan yung cooling system niya. Upright ang kanyang mga tambucho. So, hindi tayo mahirapan. So, yun lang naman. Basic lang. Shocks niya, ito pala. Ang shocks natin dito, Debaso din. Parang sa ADB. So, kung may budget ka, bili ka Showa. Disc brake, harap likod. Lamang siya kasi 4 valves to. Si ADB 175, 2 valves lang siya. Kaya ang power, mas malakas pa rin to kumpara doon. Kumbaga, syempre, ito yung original eh. Tapos ito, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Parehas yung panggilid nila dito. Pero ito kasi, may radiator. Totoo, tunay. Yun, wala. Showa shocks. Same na specs ng tires. Dual sport, pero syempre, mas maganda yung brand nito. Ano po naman, tingnan natin ha. O, yan ang pinagkaiba ngayon. Si ADB 175, ito, walang ganito. So, bibili ka ng aftermarket niya. Si ADB 160, ayan, ang ganda. Ito, aftermarket din, pero kasya ang half-face helmet. Tapos, may lagayan ng tools, may mga ganito. So, yun. Kung medyo yung gitero ka, ayan, magpalagay ka niyan. Bumili ka sa Shopee o Lazada. Pwede naman yun. Walang pumipigil sa iyo, kaibigan. Parehas sila, nandito din ang VIN number. Halos, parehas lang pagdating doon. Ito naman, sa side stand, ayan, parehas lang halos. Ito lang pinagkaiba. Parang metal na plastic to eh. Ayan o. Kay ADB 175 stainless, kaya kung may bata sa inyong pasaway, lap nose ang aabutin nun, sigurado. Kasi mainit talaga siya. Okay. Sa gabi, hindi ka mahirapang hanapin yung starter niya. Yung susian, nakailaw. Illuminated siya. Tapos keyless ang ating ADB 160. Ayan, kitang-kita. Walang halong cellphone pa ako. Ayan o, kitang-kita. Walang halong daya. Keyless. Diba? Ayan yung pinagkaiba niya. Pag dito mo titingnan, ayan. TFT display yun. Display lang siya. LED display lang siya. Wala siyang hazard switch, mga ERP. So, ito siya. Light yan. Sa ilaw yan. Sa ilaw. Hindi siya hazard. Wala siyang hazard. Left and right signal lang. Ayan. So, turn signals. Ayan. LED. Wala tayong problema. Tapos, ito, ang pogi nito. Tinan mo. LED rin sa harap, pero nasa gilid siya. Diba? Grabe. So ngayon mga ERP, ito na yung maraming nagtatanong kung gaano siya kalaki. Ang reference natin, 5'10 ako. So ayan, 5'10. Pagka naka center stand, ayan, hindi ako flat foot, ayan o. Nakatingkayad ako. Pero, pagka naka center stand na inalis na natin sa center stand, ayan, flat foot. Alam mo ano pang maganda dito? Ayan, sobrang relax nung position ko. Ayan o. Pag nagmamotor ka na, relax ka talaga. Diba? Seat height niya is 770 mm. Samantalang sa ADB 160 ay 780 mm. Mas lamang si ADB. Ground clearance nito ay nasa 130 mm sabi sa papel ha. Pero sa ADB 160, 165 mm. So, hindi ko alam bakit ganun, pero feeling ko mas mataas siya eh. Kasi mas malapad siya eh. Mas magaan naman to kumpara sa NMAX sa ADB. 130 kilograms lang to. Si ADB 160 ay 133 kilograms. Yun yung pinagkaiba nila.
ito pala mga ARP yung isang nagustuhan ko dito. Kasi pag sa ADB, bibili ka pa ng takip dito, di ba? Although flimsy siya, yan. Pero yung nabibili kasi sa Lazada, maliit. Ito, covered talaga. Ingatan mo na lang, di ba? Baka naman kasi ganun ka maglinis. Pwede namang ganyan-ganyan lang. Himas-himas lang, di ba? Ito mga ARP yung sinasabi ko sa inyo na mabibili yung aftermarket pang cover ng engine sa Lazada. Mas maliit siya. So, dito tayo sa front tire natin. Ayan, para makita nyo rin. Same siya, dual sport tire. Same na same ng ADB na specs. 110, 80, rim 14. Sa rear tire naman, ayan, sa likod nating gulong. Same pa rin ng ADB, 130, 70, 13. Halos same nga ng design eh. Kung makikita nyo. Halos same ng design. Belt driven din siya. Parehas lang din ng ADB. Wala rin pinagkaiba sa part na yun. Yun lang dito, ayan. Nakikita nyo, hindi siya keyless. So, disusi siya. Tapos, ang display niya, ayun, pakita ko sa inyo. TFT ang tawag eh. Ayan o. Diba? Okay. So, testing tayo ng brakes. Saka acceleration. Hanggang 60 lang tayo. Doon tayo mag-test. 30, single brake, kanan, todo. Ulitin natin ha, nasa bababa. Ayan. Acceleration test tayo. 3, 2, 1. 20, 30, 60. Hanggang 60 lang tayo. Yung 60 lang. Hindi umabot. Nakakatakot pa. Brake test sa 20. Brake kanan. Alright. 30 kanan. Okay, malas din. So, sa right side naman tayo, 20. So, 30 na nga eh. Walang skidding. Sa left side yan ha, left side. Hump. Oh. Malakas din, malakas. Okay siya. So, both brakes naman tayo. Both brakes, testing. 30. Uy, intersection. Okay. Malakas din, malakas. Very responsive siya. 40. Both brakes. Lakas. Ayos. Lakas ng preno. Lakas. Pero ang maganda, para rin ako naka-ABS kasi hindi siya nag-skid. Walang fishtail, walang kahit na ano. Hindi ko matop speed pa kasi bago pa yung makina, hanggang 60 lang muna tayo, 65. So yun muna. Talagang nakakabobo to. Okay. Yan. Oo, dapat madiin pala. Oo. So testing ulit tayo. Ito, yun yung sabi siya, ang lakas ng power niya. Konting ganun mo lang, oh. Ayan, oh. Stock to, ha. Stock ng Honda to. So, ayan. Balik tayo. Yung mga nag-over the bakod ng mga bata. So, ayan. Testing. 20. Preno, kanan. Grabe, lakas ng preno nito.
Sobra. 30. Reno kanan. Uy. Papasugsog pa ako. Sobrang lakas. 20. Kaliwa. Mas malakas. 30. Lakas. Grabe to. Lakas ng ABS. Naka-ABS kasi. So, both brake naman, testing natin. Both brake at 20, 30, both brake. Grabe. Solid yun. 40. Sana di mag-skid. Wala. Solid to. Panalo. Mas malakas yung preno nito. Mas malakas to. Sa preno Pero pwede na yun. Sa bagay. So yun. Side stand. Ito na. Ang challenge dito. Ayan. Yun lagi. Alright. Ayan, papakita ko pala sa inyo to. Ni-start na ni Jeff, di ba? So, hindi siya katulad ng mga ibang motor na may smart na senses na pag ginanto mo ang side stand, mamamatay. Wala tong kill switch sa side stand. Ayan. Inon ko, naka-on pa rin siya. So, wala. So, walang epekto, walang ganon. Tapos, brake light. Testing natin brake light para makita niyo yung design niya. Ang ganda. Panis. Diba? So punta tayo ngayon sa heartbreak hill. Hindi niyo siguro masyado mapapansin sa camera kasi patag siya, diba? Pero yan, sa dulong dun. Yan. Kumakalansin siya. Hihinto ako dito sa pinakababa. And then from there ako i-start. Yan. Ito ang heartbreak hill. Sa mga bikers kasi ahon talaga to. So, hinto tayo dito. Doon banda. Yan. Tapos from hinto saka tayo ahon. Para walang daya. Yan, hinto tayo. Tapos ahonin natin siya. Tignan natin kung kayang-kaya. Grabe. TBS ko, hirap na hirap dito. Ito, walang kwenta. Solid. Punta tayo sa Wicked Coffee. Malagi nga kaya nga taste drive. Ayan. So, Wicked Coffee tayo. Dito lang yan eh. Dito lang yun. Ayun na. Wicked Coffee. Ayan. Dito tayo tatambay. Paborito kong coffee shop to. Meron sila dito ng Biscoff Coffee. Sobrang solid ng mga earth. Ayan. Dito natin tapusin yung taste ride. Maraming salamat. Next time ulit. Long ride na tayo. Ito guys tingnan mo yung ilaw niya. Bang, di ba? Sobrang ganda. High natin. Bang. Ang layo niya, no? Tapos, pag lumiliko ka, ayan, sumusunod yung ilaw niya. Parang naka-adaptive headlight siya. Di ba? Grabe. Mga ARP, ang pinakaantay nating lahat. Again, reference natin, 5'10 ako. Sinasabi nila kasi sa papers, mas mataas ang seating na to. Pero tingnan nyo, sa isang katulad ko, mataba. Di ba? Kanina, nakaganyan ako doon sa
ADB 175 natin. Makikita nyo dyan sa video. Ngayon, ayan. Pwede akong gumanto dito. Kaya nagtataka ko bakit mas ano siya, mas maliit. Mas maliit yun. Kaso, yun yung nakalagay sa papeles eh. So, tanggalin natin sa center stand. O, ayan o. Yan sinasabi ko sa inyo. Hindi ako naka-upright position pag ito ang gamit. Wala. O, ayan o. Hindi ako naka-upright. Ito yung sinasabi sa inyo. Nakaihipit yung tiyan ko. Alam ko, sasabihin nyo, magpapayat ka kasi. Yun yung solusyon dyan. Kaso, doon, hindi ko na kailangan magpapayat. Kasi hindi naiipit yung tiyan ko. Ayan o. Ipit ako dito sa ADB. Kailangan ko mag-adjust nito. So, kaya hindi ko rin siya nabili. Kahit na alam, ito talaga syempre gusto ko kasi Honda naman to eh. Ba't di mo magugustuhan? Japan to. Yun, China yun eh. Diba? O, ayan. Yun yung pinagkaiba niya mga ERP oh. Parehas, flat ang foot ko, pero hindi ako naka-relax position. Siguro kung mga ano ka, 5'7", 5'5", mapayat ka o di ka kasing laki ko, obese yan, pwede. Pero kung obese ka, matangkad ka, bagay sa'yo yun, yung ADB 175. Pero kung maselan ka, dito ka. Kasi dito wala kang intinding pyesa dahil Honda to. Doon, mag-experiment ka ng pyesa. Yun yung pinagkaiba niya. So, again, ito, ang feature ng ADB 160 at saka ang ADB 175 naming magpinsan. Yan o. So madalas nyo na kami makikita sa mga daan. Ngayon, babiyahe kami ng Bicol, babiyahe kami ng Baguio. Ito lahat ang gamit namin. So, wish us luck. Sana walang maging sira. Although, i-update ko kayo, real time, walang bias. As in, kung may masira dyan, sasabihin ko, i-stories ko lahat. Para at least aware kayo bago kayo bumili kung nag-iisip pa kayo. Kasi ako talagang sumugal ako. Dahil gusto ko yung mukha niya, gusto ko yung seating position niya, komportable ako. Kasi minsan yun yung importante, yung komportable ka eh. Hindi lang sa pyesa eh. Minsan yun eh. So yun, mga ERP, ride safe. So enjoy natin to. Takits ulit. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Hit nyo yung notification bell para dumami pa yung mga subscribers natin tsaka mga videos pag naglabas ako, makikita nyo agad. Alright, hanggang sa susunod na taste ride. Tara, kain na tayo.